And the Trying last to one figure is out. the do. He's waiting that you will get the good chord. Yeah. I don't know the last part yet. I'm still figuring it out. Ah, hinihintay niyo makuha ni Daniel. Again, Papa, again. So, ani? Si! Then, Wow! Good morning, everyone! Look at that! Breakfast of Nathan is going to school again. Gawa na muna ako ng ano niya, ng kanyang baon. Meron tayong pa strawberry and binilhan ko po siya ng maliliit na ano yan, pipino kahapon. Hindi ako nag-vlog kahapon, guys. Nagpahinga ang inday ninyo. Meron tayong pa cheese spread para sa kanyang bread. Tapos hatiin ko lang yan siya. Maglalagay po tayo ng raisins para pang dessert niya. Kaya wala na tayong dried mango. Naubos na, guys. Ayan yung kanyang prutas, oh. Look at that! Ready na ating estudyante. Mama, I miss you. I love you. Bye-bye. Enjoy school, ha? And play with Daily and with your friends. And don't be late because the teacher will say, don't be late, Nathaniel! Bye-bye! See you later! Kain, guys! Meron po tayong papaya salad na may paspam and shrimp. Wala akong kanin. Kaya wala na ako sa freezer. Next time na naman. Nanonood ako ng 18th birthday ni Cyril at saka ni Kyle. Maganda siya, in fairness, sa Netflix. Magandang araw, guys! Kamusta na po ang lahat? Nagkulot-kulot na naman ang inday nyo. Pagpasensyahan nyo na yung ilong natin. Medyo maga po yan ngayon kasi nagkape po ako kanina. Pero pag nagkakape ako ngayon, guys, hindi na pares dati ba? Half na lang po ang pinalalagay ko na kape kay Daniel para magising lang tayo. Lalo na ngayon na mag-vlog po ako. So today, ang ganap po natin ay asikasuhin po natin yan. Kasi di ba tingnan nyo? Kaganda sana ng painting ni Uma, guys. Pero naliliitan ako sa kanya ba? Hindi siya nagbagay dyan. Gusto ko nang medyo malaki. Kaya yung last time na pumunta po tayo sa second hand shop, na kung napanood nyo po yung vlog nung isang araw, na tinanong ko kayo kung anong maganda, diba? So marami din pong nakagusto doon sa nagustuhan ko po. So yun ang kukunin natin. Abangan mamaya. Alis na din tayo ngayon. Tawagin ko na lang po si Daniel. Kasi diba hindi na siya bagay dyan. Baka yung mga painting ko dito malalaki baya. Fresh masyado. Uy, fresh lang ba? Gusto ko ang lipstick ko for today's vlog. Binili ko po yan kahapon. Nag-city kami kahapon ni Nathan kasi nandito ang best friend ni Daniel na si Siyard. Nag-city kami kahapon. Nakabili na naman ako ng bagong blush. Kasama na siya blush and lip. Yan, sa Maybelline. Dito po tayo sa Recycle Boulevard. Bukas na siya. You want rice? Like that? Dito, guys. Ito ang gusto ko, oh. Yan. This one, my love, I want. That one. That one? Yeah. That will fit there, I think. Or you want to look more first? I like that one or that
No, that's too, ano mahal, that's too dark, mahal. Nabago na naman. Ito or ito. You like this more? Ito ang mas gusto ni Daniel kay mas makulay. This one and that one are nice. So, gusto niya kasi ng mga dark ba? Ako ayaw ko ng dark. Dark. It's colorful. No, that's you know dark, what mahal. you want? That is dark. No, not dark. With the dripping, like it's crying. Sad daw yan siya. Na ano, sabi ni Daniel. Yeah, dato na. Tayo na. May malagay lang tayo doon. Or yan daw. Saan man guys eh. Daan na muna tayo sa grocery. Kay si Daniel, gusto niya daw magbili ng kanyang... Grabe kapugin ang mister ko guys, but that is how he sneeze. Everyone will notice. Nasa ano na naman, sale na naman ang kanilang strawberry. Pero ayan nga, nag-molds na. Nagbili ako, di ba? Ano ang bili ko kahapon? 4 euros. Ngayon, 350 na lang. Pero may molds na yung iba. Donut for Nathan, please. Yeah. May bago po sila. Biscoff donut. Para pang snack ni Nathan mamaya. Ito ang kinakaadikan ko ngayon, tofu. And for the lubot, paubos na yung ano namin guys, nakakatakot. Hindi pwede maubusan na ng bigas, wag lang yan. Right, mahal? Ah, kapoy English. It's hard to English. Pili pa yan siya ng mas ano, mas hiyang sa puwet niya, syempre. Ito na nga, naglaba ako kanina pala. Sampay na natin ito. Mister ko nandito. Dito siya kumain ng lunch. Kaya sabi ko magtrabaho ako sa baba. Hindi pa natapos ang nilabhan. 12 minutes pa. Bumili po ako ng yogurt for my lunch. Isa din po ito sa palagi kong kinakain ngayon. Ano ba yan? Puro tayo salad for today's vlog. Kanina ang breakfast ko salad din. Tapos lagyan ko po ng ganito. 10% fat Greek yogurt. I-try nyo good to guys. Hanapin nyo to. Please lang. Hindi ko din alam kay Chinese kasi siya. Pero hanapin nyo good. Picturean nyo. Baka pwede nyo ilagay sa Google. Saan ba sa ChatGPT. Kasarap nito. May mani po siya. Chili sauce po siya. No? Pero kasarap-sarap. Ilagay ko na. Kaya wala naman yan. Huli na talaga. Nakailang ano na po ako nito, nakailang jar na naubos ko. Masarap masyado siya guys. So ilagay mo sa yogurt, yan ang gawin mong sauce. Lalo na yung mga mahilig po sa maanghang. Mag-ano na naman ang ilong ko nito, magmaga. Kanina kape. As ngayon na okay na siya, maga na naman, kikain tayo ng maanghang. Bayaan nyo na muna yan, magmaga, mag-ano ba yan, dito malaki, dito hindi. Kaya minsan hindi po siya pantay. Kain. O, tapos lagyan natin yan siya ng salad. Hugas na yan guys, ang mga salad po dito, hugas na. Hindi na yan kailangan hugasan. Kaya ayaw ko na din siya basain. Hindi magbasa yung salad natin. Tapos yan na. Ang aking lunch. Bakit man yan? Nagpapanggap man tayo na healthy tayo for today's vlog. Siyang nagwagi. Tawag ng tanghalan. Siyang nagwagi guys. Look at that. What can you say? Sa kadami-dami nating pinili doon. Ito na lang. Alam niyo kung kano bili ko niyan? 7 euros and 50 cents. Temporary lang yan. Kasi naisip ko malaki masyado yung mga nandoon. Tapos kung yun ang bilihin ko, mag-abot siya sa pakit siya ni Nathan. Nandyan ba yung mga laruan niya guys? Diba? Wala mo tayong mapaglagyan pa ngayon yan. Kaya ginagamit pa man yan ng anak ko. Oh, alam nga naman, unahin ko yung painting kaysa yung mga kalaro-laro siya dito sa, sa sala, diba? Guys, may pag-uusapan pala tayo about kay Nathan kasi marami na po sa inyo ang nakapansin at nagtataka ano daw yung sa taas ng kilay ni Nathan at saka yung sa, asa na wait lang ang aking salamin, at saka yung sa baba po ni Nathan. So ganito ang nangyari guys. Hindi ko to sinasabi sa inyo ba kayo? Grabe ang trauma, as in, grabe ang, naiyak na naman ako, grabe ang trauma ko sa nangyari kay Nathan guys kasi nung kakarating pa lang namin, galing po ng Pinas, nag-aral na siya. Siguro mga after a week na disgrasya siya, una yung dito. Una yung dito. Mga ganyan siguro kalaki guys. Oh. Bilang tumawag ang teacher, si Nathan. Ano ba? Si Nathan, kailangan yung kunin kasi baka kailangan niyang, ano yan?
nadisgrasya siya at baka kailangan tahiin. Ako, hysterical na masyado as ananay ba? Alam niyo naman tayo, masyado tayong uwi. Di takbo kami sa paralan, guys. Kita ko yung sugat ng anak ko ngayon talaga pag ganyan sa akin. Iyak ako, guys. Nasasakyan ako. Sabi ko, bakit? Bakit Nathan? Tapos sinasabihan ko siya ba next time kasi si Nathan, guys, na meron din siyang ano ba, yung parang yung magtakbo siya tapos hindi siya nag-isip, bata, ganun. Na ano ba, hindi siya tumitingin sa dinadaanan niya. Ngayon nasagi niya ang paa ng teacher. Oo, kasi parang may gusto siyang kunin. Yun ang sabi ng teacher ha. Tsaka tinatanong ko din si Nathan, guys, kung ano talaga ang nangyari. Kay grabe talaga kalinis ng cut. Oo, grabe kalinis ng cut ba na parang na ganun nga ng kutsilyo. Ngayon tinatanong ko yung anak ko palagi na ano ba talaga ang nangyari. Yun naman daw ang nangyari no na nasagi niya nga daw ang ano ng teacher. Makainis. Wala man talagang may kasalanan kay aksidente at saka sa paaralan ba na hindi mo talaga maiwasan yung mga ganyang bagay, no? So, si Nathan nga, takbo ng takbo, nasagi niya ang paa ng teacher na ganun siya ngayon sa upuan. Yung sa upuan po nila doon na grabe katalinis, guys. Di na ganyan siya. Open yan ha. Takbo kami ni Daniel sa paaralan, dala kami ng sasakyan. Nasasakyan ako pagkakita ko sa kanya kasi si Daniel lang. Iniisip ko ba baka pagpunta ko nga doon, maano ko ang baka maano ako ba ma-overwhelm, gano'n. Bakit ganyan? Alam niyo naman tayong mga nanay, or ako lang, may pagka-uwi din, baka makasalita pa ako, bakit anong nangyari ba? Kasi pagkita ko kay Nathan, ano, yung parang, gusto ko almahin ang sarili ko, pero, alam niyo yung, bakit natin, parang naiyak pa rin ako ba? Bakit? Bigla, gano'n, kita mo gano'n, guys. Bukas talaga. Hindi. Ngayon, dumating kami sa house doctor po namin. Buti na lang, sabi ng ano doon, doktor na hindi kailangan tahiin kasi sa loob po nangyari, sa loob ng classroom nila. Ang ginawa, glinu po siya, tapos mga 1 week ata na may bandage ang ano ni Nathan. Yun yung time, guys, na hindi ako nagbablog. Hindi ako nagbablog na gusto kong magpahinga pero stress ako sa mga nangyayari kay Nathan. Ngayon, okay ng lahat. Aral na naman siya. Ito ang pinakamalala, guys. Niyak na naman ako. Shit. Grabe. Alam nyo ba na siguro mga 2 araw, guys, na magpikit ako, nakikita ko yung nangyari yung nakita ko yung sugat niya ba na may dugo, ganun. Tapos bigla na lang ako mag-iyak. After a week nung nangyari sa baba niya, nagtawag na naman ang teacher. Sa akin tumawag kaya hindi niya makontak si Daniel. Sus, pa ganyan talaga. Sabi niya pa na, si Nathan, na-disgrasya, puntahan niyo dito. Sabi ko talaga, ganyan talaga, guys. Parang hysterical ako. Sabi ko, hindi normal. Ganun, nagsigaw ako, guys. Hindi normal. Tapos takbo na kami ni Daniel doon. Hindi na naman ako pumasok sa paaralan dito. Sinabi niya na medyo malaki ang sugat ni Nathan. Taragis dito, guys. Kalaki ng sugat ng anak ko. Sus. Bukas, guys. Bukas masyado. Na hindi ko talaga matingnan siya ba. Grabe lang iyak ko. Nandun ang teacher, guys, sa harap ng sasakyan. Hysterical ako. Tapos ganyan-ganyan ko ang sasakyan namin. Inaano ko ba? Tapos si Daniel, sinasabihan, kalma lang kay si Nathan ba? Huwag daw ipakita kay Nathan na nag-hysterical. Tama nga naman si Daniel na parang naano din ako sa sarili ko ba? Kita talaga ko ng teacher, guys, na hysterical akong, bakit? Bakit na naman nangyari sa anak ko? Sumisipa ko yung parang, ginaganon-ganon. Kaya kung makita nyo lang ang sugat ni Nathan, guys, hindi normal. Kung bukas yung dito niya, mas malaki yung dito niya. Bukas talaga. Tsaka dito talaga sa ulo ba, na parang nakita niya yung puti ng ano niya, ng skull niya nga. Kay grabe ka bukas. Grabe ang iyak ko nun, guys. 2 araw. 2 araw. Sige ako, yung parang mag-flashback siya ba? Sa utak ko. Nagpunta ako ng Rotterdam nung time na yun. Sa train, umiiyak ako, guys. After siguro mga 2 days na nangyari yun. Grabe. Alam yung nawalan ka na ng anak tapos may mga nangyayari na ganun. Iba yung takot mo ba na baka may mangyari. Ganun. Iba yung takot, guys. Grabe. Grabe ang trauma sa akin ba. Doon na kami sa ospital. Hindi ako pumasok doon sa kwarto nila. Si Daniel lahat. Kaya hindi ko kaya tingnan si Nathan para akong mahimatay. Tapos ang high blood ba ako? High blood ba ako, guys? Hindi nyo pa yan alam, no? High blood ako, guys. Tapos ngayon, sabi ko baka mauna pa ako mamatay. Baka ma-stroke ako ba na nanginginig ako. So makita nyo lang sugat ni Nathan, guys. Hindi talaga normal. Alam nyo anong nangyari? Na siya, nanginig ang pa ako na disgrasya na naman. Naglalaro sila sa labas. Visit tinito dito, guys, na pasensya na, pahingayin mo. Pahingayin na muna ako na
Ano ba dito guys? Tumataas ang dugo ko. Parang dito guys, yung ano po nila dito, pamamaraan nila para sa mga bata, kahit umuulan, kahit winter, palaruin nila sa labas ang bata. Ang hindi normal ngayon, yung mga palaruan nila doon guys, puro kahoy. Tapos ang bata ba, pwedeng ma-slide, hindi sila normal. Tapos ngayon sinata, naglakad-lakad, di ba next time puntahan natin doon, parang nangatog ang ano ko ba, parang nanalambot ang tuhod ko. Kaya hindi ko pa to sinasabi sa inyo kay hindi, parang nawawala ako. Puro kahoy guys. Di ngayon sinata naglakad-lakad doon ang mga teacher. Sabi man nila na ano daw no, na hindi man daw nila pinapayagan ang mga bata na maglakad-lakad daw doon sa ano sa yung sa sandbox nga nila guys na puro kahoy. Kung nanonood kayo ng vlog ko, nakita nyo na yan lalo na yung mga time ng summer na lalaro kami ni Nathan doon sa may sandbox sa school po niya, 'di ba? Pumupunta kami diyan. Si Nathan naglakad doon. Tas alam niyo ba yung anak ko, guys, may salamin ba yan? Saan ang mga teacher? Yan lang din na makainis ba? Na nangyari na nga yung nandito kay Nathan. Alam niyo pagkatapos noon, 'di ba, ngayon palagi man ako magtingin-tingin kay Nathan, i-zoom ko. Ngayon nakikita ako ang mga teacher nandiyan na talaga sa harap. Pagkatapos ng nangyari kay Nathan, nandiyan na talaga sa harap ng sandbox nila. Oo, hindi na talaga na ano na walang teacher diyan. Kasi minsan makita ko din, sorry lang, makita ko ba magbaritis po sila. Alam ko man na wala ding may gusto sa nangyari ba na ginagawa din nila. Ambot lang. Ano man talaga, sunod-sunod ba? Ulan yun masyado guys, very ulan nung time na yun. Slide siya, na gano'n, nabagok ang ulo niya. Doon sa may, ganyan talaga, matutulis pa talaga ang mga kahoy nila. Walang, makainis ba? Alam yun, hindi man kasi bagay yan sa mga kaedad ni Nathan. Yung mga ganyan na laruan guys, ipakita ko sa inyo. Yung parang sa mga pang 8 years old naman. 'Di ba sino to? Si Precious, si Zonina's World, 'di ba? Kay nagtatrabaho man siya sa paaralan. Kahit siya nakasabi na hindi man daw yan talaga para sa kanila Nathan talaga sana yung mga laro na ganyan, no? Kay delikado pa ba? Tapos ngayon, nandoon na tayo sa ospital, guys. Hindi ako pumasok sa loob. Si Daniel lang. Nandoon na ako sa labas. Naghihintay ako sa waiting area kaya hindi ko kaya na tingnan si Nathan. Kay baka ma-stroke nga ako. Iniisip ko din ang sarili ko ba. Tapos, yun na mga 2 hours siguro. Na para akong tanga doon. Wala akong cellphone. Wala akong toothbrush. Wala akong base. Wala akong bra. Nakapambahay ako. Nagpunta doon, guys. Grabe. Kabaho ng buha. Wala pang wala talaga lahat. Bakit punta niya lang sa school, tas diretso tawag ang teacher. Pinuntahan ako ng nurse. Kasi gusto ka kausapin ng ng mister mo para ipaalam sa akin kung ano daw ang gawin nila ni Nathan. Di pumunta ako doon sa kwarto. Doon ako sa labas ng kwarto. Kinausap ako ni Daniel na kailangan nilang patulugin si Nathan. Pero yung pagpatulog kay Nathan guys, hindi siya injection. Yung pinainom lang po siya ng pangkatulog. Tapos nung nakatulog na siya, after siguro mga 20 minutes, na pinainom siya, nakatulog po agad siya, no? Doon nila sinimulan na tahiin yung dito ni Nathan. 3 tahi po talaga ang nandito kay Nathan, guys. Ang mukha pa talaga, grabe. Kaya ngayon, nilalagyan ko din talaga siya ng tape, guys, kaya hindi ko kaya na makita. Sa totoo lang hanggang ngayon. Parang maano ka ba na nangyari sa kanya yan sa mukha? Sa mukha pa talaga. Iniisip ko na lang din, may laser naman din. Pag maglaki na yan si Nathan, pag mag 18 years old, kung nandyan pa rin yan, ipa-laser na lang. Pero yung nangyari sa kanya ba? Alam niyo, kinausap namin ang teacher. Para mahiya gud sila magkausap sa amin. Nagsorry siya. Nagsorry. At sabi niya na, paano yan sana daw mag-trust kami ulit sa kanila. Pagkatapos nun, magtingin ako dyan. Mag-zoom ako guys. Kita ko talaga, meron na talagang mga teacher palagi. Lalo na sa class nila Nathan. Palagi ang teacher nasa harap po ng sandbox. Maintindihan ko man ba na wala talagang may gusto sa pangyayari. Alam niyo, naghanap tagod ako ng ibang ng paaralan, gano'n na ang nga nila, ang playground nila, yung hindi ganyan parehas dito. Naghanap-hanap ako, ganyan ako ka-bad trip sa kanila guys. Pero wala, hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Nag-trust na lang kami ulit guys, kaya nag-usap naman kami ng teacher, no? Talaga siya ba na mas daw sila ngayon, mas maging dyan para sa mga bata. Kay dalawa man sila na teacher guys. Tapos ilan nung yan sila Nathan. Tapos minsan magtabi sila, magchismisan. Makita ko talaga na dapat hindi man kayo magtabi kung saan yung may mga bata ninyo dyan. Dapat nandyan kayo kung saan yung ulan, lalo na nag-ulan nun. Diba? Na dapat nandyan sila sa may mga delikado na part. Makita ninyo ang mga bata kung anong ginagawa. Sorry lang guys, hindi man sa inaano ko sila, no? Pero syempre tayo ng mga nanay, maghanap man talaga tayo ng
Sinong masisi natin? Meron po siya dito, yung silicone tape. Ito ang ginagamit ko. Nabili ko po sa Amazon. Tapos meron din akong nilalagay sa kanya na cream sa gabi. Pag sa umaga, ang nilalagay ko, ito. Ayan, silicone tape. Balikan natin yung aking labada. Alam nyo, sinabihan na good ako ni Daniel na kung kailangan ko, huwag ako mahiya magsabi na kung gusto ko magpa-therapy. Kay, hindi lang yung 2 days, hindi lang yung parang mga 1 week na ako masyado yung mag-flashback talaga siya. Tapos, bigla lang ako mag-iyak. Nanonood kami ng TV ni Daniel, manood kami. Bigla lang magtulo ang luha ko, guys. Sabi niya kung kailangan ko, kung need ko ng therapy, magpa-therapy ako. Pero nawala naman siya ngayon, no? Na okay naman ako, huwag kayong mag-alala. Kay, yun na nga ba yung nangyari? Parang bumalik sa akin yung nangyari na yung kay Lucas, na ganun ba, nawalan po kami ng anak. Tapos iniisip ko, baka ano pong mangyari kay Nathan. Kaya siguro ganun din yung takot ko ba. Right, mahal? I told them about what happened to Nathaniel and how hysterical I was. That you told me if I need to, then I should go to the therapy because I was just, even when just watching TV, I'm crying. Yes. Naglaba po ako ng mga jacket. Ano na natin to, yung mga pang spring po namin, kaya hindi na ba masyado malamig. Sampay na natin to. Alam nyo, ano yung nakikita ko na itsura ni Nathan sa utak ko. Kahit nakaganyan ako, nanonood ako ng TV, bigla lang siya nandyan ba? Parang makita ko siya sa harap ko. Yung kinakarga siya ni Daniel, yung first ko po siya nakita, kinakarga siya ni Daniel. Tapos kung paano niya ako tiningnan. Oo, kung paano niya ako tiningnan. Tapos ang iyak ko kay Nathan, guys. Ganyan. Tapos si Nathan parang naano din siya sa akin ba. Na which is hindi din mabuti yung ginawa ko, pero hindi ko talaga siya mapigilan. Sinasabihan na ako ni Daniel na tama na, mahal, let's yung mag-relax daw para din kay Nathan. Hindi ko kaya. Ang teacher, guys, na shock. Nakaganyan sa akin. Pagkatapos nun, sige sila message, kamusta daw si Nathan? Kay 1 week ko po siyang hindi pinapasok sa paaralan. Lalo na yung may bandage pa po siya. Hanggat sa hindi natanggal yung bandage niya, hindi ko po siya pinapasok. Ang gusto nila, papasukin agad after 2 days. Kahit ang lula niya. Ang nanay ng mister ko, bakit hindi na pinapasok? Tapos ako, may takot pa ako. Yung mga trauma pa tayo. Hindi ko talaga siya pinapasok, guys. Bahala kayo dyan. Hindi ko siya papasukin. Papala tayo tapos sa ating chika, kay ikwento ko din sa inyo to ba na yung nandun ako sa waiting area, guys. Alam niyo yung imagine ko, ganito pala ang naramdaman ng mister ko nung inuoperahan nila ako. Wala siyang kaalam-alam ano nang nangyayari sa akin. Wala akong cellphone, wala akong mapagtanungan. Yun ba? Wala akong pera, hindi ako makainom ng kahit ano doon. Uhaw na ako masyado. Tapos grabe lang ang dasal ko. Sabi ko, Lord, wag. Hindi ko kaya. Mawalan pa ng isang mabuang siguro ako, guys. As in, hindi ko kaya. Kaya yan lang talaga ba. Nagdasal lang talaga ako doon. Tapos, na-imagine ko yung baka sabihin niyo, OA ako masyado. Pero kung nakita niyo lang si Nathan, guys. Yan talaga. Yung puti na ng skull niya, makita na. Kay grabe talaga kabukas. Ganyan talaga, oh. Ganyan. Super bukas. As in. Nagdasal lang ako. Tapos, yun na nga, tinawag ako ng after 2 hours, natagalan po sila doon. Nag-usap-usap lang sila. Kaya nahirapan sila ba? Pinag-isipan nila kung anuhin si Nathan. Kaya hindi man pwede na iganong-ganong mo lang na mag-itahi na. Kaya maggalaw-galaw may bata ba yan, mag-iyak-iyak. Yun na, pinatulog po nila si Nathan. Tapos, tinawag na ako ulit ng nurse kay papuntahin na kay Daniel. Kailangan nang gisingin si Nathan. Si Nathan, guys, nahirapan magising. As in, gaiyak ako. Nathan! Grabe, ito isa pa yan sa trauma ko kay akala ko na ang anak ko ba nakoma ba? Kaya hindi siya magising. Siguro mga 5 minutes na ginigising, ginaganyan-ganyan na namin siya. Ginigising ko siya, hindi siya magising. Tapos lahat na sinasabi ko hanggang sa yung pagkasabi ko, Nathan, gusto mo ng chocolate? Grabe, ang iyak ko, guys. Gusto mo ng chocolate? Na ganyan siya ba? Magsagot na siya ba? Mga 5 minutes pa, na ginaganon-ganon po namin siya. Kaming dalawa ni Daniel na na din, na para na kaming mga buang. Sabi ko, buksan mo ang mata mo. Pinipilit na talaga ang sarili niya ba? Tapos pag-uwi dito, natulog po siya dahil din po yun sa pangpatulog na binigay po sa kanya. So yun, guys, tingnan nyo, hindi na tayo dito. Na maritest na sa inyo kung ano po talaga ang nangyari sa mga sugat ni Nathan. Ano man ang masasabi nyo dyan? OA ako? OA na kung OA. Kaya kung kayo ang nasa ko siguro, sobra, kung si April Select, na lang. Si Mamang, mga ganyan, mga overprotective masyado. Paano na lang ko sila na dito, guys? Kaya hanggang ngayon, hindi pa nila nakikita ang sugat ni Nathan. Yung dito, pinakita ko. Di ba, pinicturan man ni Daniel? Hindi ko din kayang tingnan, guys. Bahala na. Untik si Inday Garnet, guys.
Muntik magpa-therapy. Tama na siguro itong mga chika natin. Uy, bukas na naman tayo magchika. Ngayon, alam na po ninyo. So, yun po ang nangyari kay Nathan, guys. Nag-enjoy ba kayo sa vlog for today? Ako wala. Bukas yun na lang makita na vlog na yung sa ating painting. Anong itsura niya doon pag nakabit na ni Daniel. Hindi pa po yun siya tapos, no? I-ano pa po natin yun. I-hang pa po natin yun doon. Thank you so much for watching, guys. We love you. See you again tomorrow kung hindi absent. Bye! O, diba? Mga coat at saka mga jacket po yan.